Father Jerry Orbos, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Meron nga bang tatanggaling cabinet secretary, ha? Ayan, grabe naman kasi, ha? Abay, moderate your greed lamang po, ha? Iba kasi dyan nagmamadali, ha? At gusto pa bilyones ka agad. Ayan. At saka pagka nalalasing, huwag niyong ipagyayabang. Kasi may ba dyan pagka nakakainom, binili ko yan. Bilyones yan. Nako! Ayaw ni Mateta Agabaw ng ganyan, ha? Aba, sige, magmamaldita yan. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at kumusta po kayo, ha? Abay, grabe talaga yung mga pinatay nitong si Christine, ano, ha? Abay, umaabot na ng 116 at dito sa Batangas kabayan. Governor Mandanas, Dodo, ha? Abay, may 50 pala ang namatay dyan sa Batangas. Ano po, di natin akalain na ganyan pala ang sinapit din ng mga taga Batangas. At yung mga nasa laylayan dyan sa Naga City. Hi, good morning, Madam Vice President Leni, ha? Abay, si Madam Leni sumusuong din sa baha hanggang ngayon. Baha pa rin po ang Naga City. Kumusta nga pala yung ating operation tulong dyan sa Bicol? Edniel, nandiyan pa ba kayo? Naliligo pa ba kayo dyan, ha? At ang ating operasyon tulong Lugaw Queen, Miss May, ha? Abay, meron pa ba tayong nilulutong arroz kaldo dyan para sa ating mga kababayan? Ayun ho, kaya konting ingat-ingat po, ha? At siyempre, nga pala, maraming salamat nga pala dun sa nag-pledge sa atin ng donasyon para po sa ating Operasyon Tulong Fund Drive for the victims of Christine dyan po sa Bicol at sa Batangas. Wow! Ang sana marami ang gumaya po, mahabigan, ha? Abay, itong Samaritan na napakagandang loob. Abay, ayan, i-deliver yung cheque mamaya, ha? Alam po ba niyo kung magkano, mga kuya, mga ateng, ha? 1 million lang naman. Abay, sana tularan pa po ng mga pinagpapalan ni Lord, ha? Abay, pero ang sabi, pero Lakay, ha? Ayan, pwede ba huwag mo nang banggitin ang pangalan ko, sabi niya. Aga ng babosing, sabi ko. Pero pasensya na po. Ayan, talagang kahit nakapangako akong hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan, sa laki ng kanyang idodonate na 1 milyon, abay, hindi ko pwedeng hindi banggitin ang kanyang pangalan, ha? Ang kanyang pangalan po, mabigan, yung nag-pledge ng 1 million on the way na yata, ha? Ayan, tinatanong ko ano yung ilalagay sa cheque. Sabi ko, bossing, ano lang, MBC Operation Tulong Incorporated Inc. Ayan, period, ayan. Ang pangalan po, mabigan itong Good Samaritan ay si Mr. Anonymous. Damdaming Bayan. Ay, good morning, Dong. Maayong buntag ay Mr. President. Abay, ang dating Pangulong Digong. Abay, Raymond, i-ready mo yung mga tech natin, ha? Ready na ba yung natin? Yung mga equipments natin sa Senado kasi pupunta po, ayan, mukhang 99%. Dadalo ang dating Pangulong Digong Duterte sa pagdinig ngayon sa Senado kaugnay sa EJK, extrajudicial killings
At ang sabi ng may mensahe mga kaibigan para po sa mga taga Davao, yung mga taga-suporta ng dating Pangulong Digong. Ito po, pakinggan natin ang mensahe ng dating Pangulong Digong kaugnay po sa kanyang pagpunta ngayong araw ng Lunes sa Senado, mga kuyang mga ateng. At meron siyang habilin. Ayan, mukhang iba rin po, mukhang may nakikita ang dating Pangulo na maaari niyang kalagyan. Pakinggan po natin. Ayan, Mr. Senate President D. Butler, Chis Escudero at Senator Coco Pimentel, Senator Risa Hontiveros. Ganito po ang mensahe ng dating Pangulong Digong Duterte. Take it away. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At hingin ko lang sa inyo na bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Damdamin Bayan. Ano ka mo, Dong? Chicken sandwich? The order is dead or alive. Ayan, di ko naman talaga sa dinaalis yung sense of humor ng dating Pangulong Digong, ha? Kaya marami pa rin humahanga sa kanya, ha? Ewan ko lang kung ano ang kanyang sasabihin mamaya kapag nagkaharap na sila face to face kay dating Senadora Laila De Lima. And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. People making lists, buying special gifts. Talagang itong si Madam Beautiful, si Madam Secretary Amena Pangandama ng DBM. Talagang mahal na mahal niya ang mga government employees. Abay, next month po mga kaibigan, ibibigay na pala yung Christmas bonus. At may bonus na, may cash gift pa. Bukod dun sa isang buwang bonus mga kaibigan. Abay, may dagdag pang 5,000 pesos sa mga government employees. Iba talaga itong si Secretary Amena D. Carpenter Pangandaman. Galing kumanta yan Ayan, Karen Carpenter ang kinakanta nito ha? Ayan, maraming matutuwa dyan. Ay, Monday morning, ayan, trabaho mga kuya mga ateng at sana po, naku nga pala ha. Abay, Mr. President, naimbag nga bigat po Presidente ha. Ayan, nag-survey sila nung Biyernes ba, naka-helicopter ha. Siguro yung air assets natin Mr. President bilang Commander-in-Chief ha. Abay, yung may force pa nga ba ang Philippine Air Force? Kuyang, sino nga bang Jan Connor, sino nga bang pumalit sa'yo sa Philippine Air Force? Ano ba tayong mga air assets, mga helicopter na pwedeng mag-drop po na ano ha? Magbagsak po ng mga relief goods sa ating mga kababayan dyan sa Bicol? Yung bang mga lugar na liblib na lugar na hindi pa po inaabot ng ayuda mga kaibigan? Diyos ko po mahabagin siguro Mr. President po, ayan kamti order na nagito yung taga Philippine Air Force ha? Ayan kailangan ng airdrop apo relief goods. Ayan apo kaka-acid naman apo dapat talaga ha? Naglaglag na ba? Ayan, naglaglag na ba ang mga helicopters ng relief goods? Ha? Saan banda? Sa Libon Albay? Baka pwedeng bumalik. Ayan, dagdagan Diyos ko ha? Inumin, tsaka yung yung ready to eat meals ha? Ayun, so na pala ha? Dagdagan natin Mr. President ha? Abay, dami-daming relief goods ang DSWD Secretary Wina Gatchalian ha?
Ay, nako talaga. Kawawa naman ating mga kababayan. Buti na lamang po, mga kaibigan, ha? Yung bagyong si Leon, ayan, buti na lang hindi po maglalandfall sa bansa. Ayan. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ba ang latest kay Pangulong BBM, ha? Nahirapan ba siyang desisyonan kung sisibakin o hindi yung isang cabinet secretary na masyado naman kasing greedy, ha? Nakalungkot, Mr. President. Mr. President, pwede niyo bang gayahin yung yung bagong presidente ng Indonesia, ha? Ayan. Ang number one program niya po, mahabigan, ay sugpuin ng corruption doon sa Indonesia, yung retired general, mahabigan, na naging presidente, ha? Siguro yan po ang isa nating i-project, Mr. President, ha? Abay, pero pagka sinampulan niyo itong isang cabinet secretary, abay, baka sabihin ng iba dyan, galit na si presidente. Dapat lang naman kasi maawa kayo sa bayan. Sandali lamang, Raymond Dadpaas. Ayan, situation ka nga dyan, Raymond. Para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Digong, ha? Mag-ready na po kayo ng chicken sandwich. Iba rin talaga ito si dating Pangulong Digong, ha? Ayan, anong sabi mo, Dong, ha? Ayan, abay, ine-expect nga niya kayang makukulo ang dating Pangulong Digong. Lalo sabi pa ni Coco Pimentel, Senator Coco, yun daw pong report ng Senado kung nasa EJK, abay magbibigay daw sila ng kopya sa International Criminal Court. Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Daming Bayan. Talagang weather talaga, Mr. President Erap Estrada, ha? Ayan, pati ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Attorney Mans, abay, ikaw ba magiging lawyer ni Ateng, ha? Kapag siya ay kasuhan ng plunder, abay, ang Kongreso nagbabalak pong mag-file ng plunder case laban kay Madam Vice President Inday. Pero yung po nga pala mga magsisipag-uwi sa mga probinsya, ha? Baka lalo yung mauwi ng Bicol, ha? Abay, ang advice po, baka huwag mo nang bumiyahe dahil marami pa rin pong makalsada ang hindi madadaanan. Ang bagal yata, Apo Secretary Manny Bunoan, ha? Ayan, abay ko mo dyan sa Quezon, Madam Governor Helen Tana Suarez, ha? Abay kung nahirapan kayong ayusin yung mga kalsada dyan, yung director ng DPWS dun sa Region 1, ayan, dalhin muna dyan sa Region 4A, ayan, yung pangalan ni DPWS Director Ronel Tana Suarez. Daming Bayan. Oy, Secretary Ted Herbosa, ha? Ayan, nako. Bakit wala pa raw kayo nabibiling bakuna sa gamot sa leptospirosis? Nako, inaasahan pong madadagdagan na naman ang kaso ng leptospirosis. Ano ba nangyari sa DOS? Ba't ang bagal yata ng procurement, ha? Abay, nagkakabistuhan ba? Masyado maingat o hindi pa nagkakasundo dun sa mga supplier? Daming Bayan. Babalikan natin mga reports na yan. Standby man ang Mil Kirigunan, standby Raymond Dadpaas, standby Let Narciso, ha? Good morning, Mr. President. Good morning, Apo Ismo Little President Adriana Bersamin, Mr. Babyface, ha? Ayan, kumusta po ang mga nasa opisina ng Executive Secretary? Daming Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo. Bilis naman na oras, alas 8:26. Ang balitang ito ay hatid
Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. 58 days na lang, Lakay. Pasko na. Kaya lang nakalungkot, Mayor Wes Gatchalian, ha? Ayan, Chief Elmer Rillo, ha? Paano magpapasko ngayon ating mga kababayang sinalanta dyan sa Bicol, sa Naga, dyan sa Batangas? Namatayan sila tapos yung kanilang mga tahanan winasak ng bagyong Christine. Diyos ko po, mahabagin Lord. Damdaming Bayan. Samantala, narito muna ang mga reports. Monday, so good to me. Good morning, Dong, Mr. President, sir. Ayan. Mukhang ngayon ang Lakay, ang dating Pangulo ay sure na nga na-attend. Mamayang alas 10, magsisimula ang hearing dyan sa Senado. Kaya nga si Senator Bato at Senator Bongo, ha? Ayan. Umorder na yata ng sandamakmak na chicken sandwich kay Diwata. Walang chicken sandwich doon, Ala, Lakay. chicken sandwich doon? Ang mayroon doon, ano ba yun? Yung Pares. Pares overload. Wala Putok-batok ang mayroon doon. Hindi pagwa tayo kay Dulce. Ayan. Sandwich na lang ni Ate Dulce. Samantala, standby ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes? Hindi ba siya iikot ulit dyan sa Batangas naman? Ay, sa bagay, inikutan na nung Biyernes, ano, ha? Abay, siguro, manduhan din niya. Bilisan yung mga, relief operations at saka yung pag-aayos sa kalsada, yung mga Lakay, yung clearing operations. operations. Kasi madaming mga lugar, Lakay, yung ay hindi mo mapuntahan, isolated dahil yung mga kalsada sira. Sandali lamang, Raymond, andyan na ba ang oras ba ang hearing ng alas 10, 10 ine-expect o'clock, natin, ha? Lakay, na magsisimula ang hearing dyan sa Senado. Tinatawagan natin ang lahat ng mga supporters ni dating Pangulong Digong mag-ready ng chicken sandwich, ha? Dong, baka mapurga ka naman ng chicken sandwich niyan, ha? Masarap din naman yung tuna sandwich. Ayan, tuna sandwich. Tuna Ayan, sandwich. sponsoran ng Century Tuna. Akala ko yung tropical hat ang gagawa ng sandwich niya. Clubhouse, di ba, Lakay? Oo nga na, tropical. Malapit-lapit dito, ha? Sino nga ba mong kaibigan nating lady manager dyan, ha? Pero ito muna, ha? Secretary Ted Herbosa. Long hiya, ha? Ba't ang bagal-bagal sa DOH? Wala pang gamot sa tuberculosis, Sister L. At leptospirosis, ha? Ayan, bakit, ha? Abay, anong problema sa procurement, ha? Yung Lakay, yung doxycycline, kailangan yun ng mga kababayan na natin na mga binaha kasi lumulusong sila, Lakay, sa baha. Kaya nga, lalo pa ngayon, ang daming binagyo, binaha, ha? Ayan, namatay sa Quezon City dahil sa leptospirosis. Ha? 49 ang namatay, Bal? Quezon City lang yan. Mga sumung sa baha sa pagtama ni Christine, pinayuhan ng Quezon City Health Department na magpagamot. Ayan, magpatingin, ha? Kaya lang kung wala namang gamot ang DOH para sa leptospirosis, ha? Magalit si Congresswoman Janet Garinian, ha? Baka sabihin kita, Herbo, sige, papatuli kita. Lakayo ka na naman. Iba rin para magalit ng si Congresswoman Janet Garinian, ha? Nananako. At yung panakot niya nakakatawa lang. Baka sabihin naman ni Ted Herbosa, sige, ha? Turuan kita ng dengbakya. Alamin nga muna natin, report mula kay Aris number 5. Grabe, ha? 49 amatay dyan sa Quezon City dahil sa leptospirosis. Aris number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor at Sister L, mula January 1 hanggang nitong October 19, 2024 ay mayroon ng kabuang 541 individual
na tinatamaan ng leptospirosis dito sa Quezon City. Itong report na nilabas ngayon ng Quezon City Health Department kasunod ng inaasahang pagtaas ng bilang ng kaso ng nakamamatay na leptos matapos ang malawakang pagbaha na dulot ng bagyong si Christine. Sa record ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 49 na ang namamatay mula sa mga nagkasakit dulot ng infeksyon mula sa maruming tubig baha na nahaluan ng ihi ng daga. Dahil dito pinapayuhan ng sesong publiko, partikular ng mga lumusong sa baha, na magpunta sa mga health centers o hospital kung nakakaramdam na ng sintomas tulad ng paninilaw ng balat, lagnat, pamumula ng mata, panginginig o chills. Matatandaang nitong nakalipas na buwan ng Setyembre ay sumirit ang bilang ng mga leptos patients sa National Kidney and Transplant Institute ilang linggo matapos ang pagbahang tulot ng hagupit noon ng bagyong Karina at ng habagat. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Teka muna, Val, sagot ba ng Quezon City yung yung mga pagpapalibing doon sa mga namatay? Iyan ang hindi nabanggit dun sa report, Mayor. Pero may pagmamalaki ng mga taga Quezon City, Mayor. Nasabihin ko na rin na ang Quezon City ay mayroong self-procurement ng mga gamot laban dito sa leptospirosis. Noong nakalipas na buwan ng Setyembre, Mayor, noong tumama yung Karina, sumirit yung bilang ng mga kaso ng leptos, ay bumili ng sariling mga gamot ang Quezon City Health Department, Mayor, particular ng city government. Buti lang magaling si Mayor Joy Beltran, Ayan. Belmonte. Belmonte ba? Okay, siguro alam mo ang dapat yung mga lalim mga mahirap natin mga kababayan. Alam mo dapat gayahin nila yung ang Mandaluyong. Simulan niya ito ni Secretary Benhar Abalos Yung pagka namatay Val, meron na silang tent at iba sa Mandaluyong sa bagay kukunti at ang constituents nila diyan. May sagot na yung tent, sagot na yung palibing. Abay, may libreng pakape pa. Ayan, Kaya at least pagka ganun, maalwan sa mga namatayan, lalo yung mga mahirap. Hindi na pero problema yung saan ibuburol, mga ganyan. Diyan sa Mandaluyong, may programa silang ganyan. Okay, Val, maraming salamat. Good morning. Back to you, Mayor at Sister El. Damdamin. Lakay, alam mo, sinasabi mo kanina, 'di ba, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maghanda ng chicken sandwich. Ito on the way daw sila ngayon sa Senado para magbigay ng full support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang syempre PDP laban Muntinlupa, ayun yan kay Attorney Silverio Garing. Si Attorney Byong Garing. Si Kuyang Byong Garing pala pupunta ng Senado ngayon kasama si Miss Body Beautiful Attorney Wala. Vivian Velez. Hindi ko lang alam lakay pero sila daw. Siguro marami sila. Ayan. Yung mga taga PDP laban, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Digong. Mukhang dadagsa sila sa Senado ngayon in support sa dating presidente Abay, okay ka ba Dong, Mr. President, sir? The order is dead or alive. Ano ka mo Dong? And if Dilima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. Asan na yung sagot? May sagot dyan si Senator Laila De Lima nawala na That is a freedom of expression. Ayan, baka naman Dong, sabi mo mamaya sa Senado I will invoke my right against self-incrimination. Sa bagay, liar naman siya. Alam na yan. Pero kasama niya ata dyan, syempre, ang kanyang abogado, si Attorney Martin Delgra Lakay. Tsaka si Attorney Sal Panelo. Ayan, nakabalik na ba? Sabi ni Attorney Sal, sasamahan niya kung nandito siya. Asan yung mga abogado ng Lex Talionis? Ayan. Secretary Vit Aguirre. Ayan. Ayaw nga Lakay, no? Parang dapat kayo mga brad niya sa College of Law sa San Beda, di niyo matutulungan si Brad. Ang dating Pangulong Digong. Ayan. Kailangan ayan. Sabi ni Atty. Byong Garing, ayan, nasa Senado na yata sila,
Ayan, sabi kasama daw si Miss Body Beautiful, Vivian Velez. Sabi sa'yo, Lakay. Sabi ko na nga ba, nakamonitor kasi sila sa atin ngayon. Nakikinig sila. Ayan, pero sabi nitong taga-UP, si Mr. Aguila, sabi niya, dami ng mga drama ni Digong. Halatang nanggagago. Ayan. Uy, grabe. Hindi darating yan sa Senado. Pustahan tayo. That is a freedom of expression. RHTV, bago ngayon report ni Boy Para Gonzales. meron siya lang kay trust issue. Yung nag-message sa'yo. Pakinggan nga natin ulit yung panawagan ni dating Pangulong Digong, RHTV. Ayan, pakiready. Ayan, take it away. Ayan. Kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo na bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Akala ko ba durian ang paborito mo, Dong? Ayan, Seka Bimbong Medjaldea. Ayan, di masasamaan si dating Pangulong Digong sa Senado ngayon, ha? At ayan, dito natin makita, Sister L, yung mga marunong tumanaw na utang na loob. Oo. Sa mga ganitong pagkakataon. Ayan, kaya lang iba kasi ayaw ma-identify na kay Digong. Wala, tapos na. Ganyan po, yan ang katotohanan po, mahabigan. Politics is politics. Pagka wala ka na sa power, wala ka na. Dummy. Ang hirap na kaya, no? Diyan mo makita ang mga tunay na kaibigan. Okay, report mo na mula kay Boy Gonzales Ilacuna. Ayan. Puntahan natin ang lungsod ng Maynila. Manila Traffic and Parking Bureau. Sinimula na ang clearing operation dyan sa may Manila North Cemetery. RH29 Boy Gonzales Lacuna y Dumagoso Versosa. Boy! Lakay, Sister L, at hindi lamang ang Manila Traffic and Parking Bureau, kasama na yung mga taga Department of Engineering and Public Works at pati na yung Department of Public Service. Halos lahat ng mga tawan ng Manila City Hall ng mga department ay nagsagawa na ng clearing operation dito sa loob ng sementeryo ng Norte. At ang MTPB ay yung mga sakyan na mga nakamalang sa loob. At yung mga basura naman, yung mga tawa ng DPS, inakotan nila mula kanina pa. Ilang araw na sila nag-akot ng mga basura sa loob ng sementeryo. At ang Manila Police District ay may mga tenta sila sa loob ng sementeryo. At ayon sa pinalawag pa Lakay, Sister L, dapat ay hanggang 25 yung paglilinis, pero hanggang bukas, pinalawag pa ng pamunuan ng sementeryo para makapaglinis itong mga kababayan natin sa puntod ng kanilang sa buhay. At dahil may mga pagkakataon, ang publiko na may pagkakataon na kasi ang publiko na magtungo sa sementeryo para linisin at ayusin ang kanilang puntod ng mga masabuha. Paalala ng pamunuan ng sementeryo, babawal ang mga matutulis na bagay, flammable materials, alak, paninigarilyo at mga mga best naman ng bulaklak na nasa gate sa labas ng harap ng mismo sementeryo, pasamantalang tatanggalin sila bukas. Lilipat sila sa kabilang side para maging maluwag itong kaharapan ng sementeryo. Nakalagay na rin yung mga portable toilet dito sa loob ng sementeryo. Kamiya daw ay ikot si Mayor Hani Lacuna ang dito sa loob ng sementeryo kasama ang mga opisyal na Manila Police District. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy. Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales Lacuna. Samantala, andyan ba si Raymond? Andyan na ba si estatwa ni Lucifer na tinanggal? Ibinalik? Ha? Doon sa Malabon? Ay, binalik na? Aba, binalik.
talaga? Oo, so ano, yung tinanggal lang para ayusin? O ano? Kaya pala tayo binabagyo ng matindi. Ayan. Inalis na, binalik mo. Oo, binalik pa. Lakay, hinahanap mo daw kasi. Ha? Hinahanap mo. Hindi, kasi yan ang attraction pag kami mga nagpupunta ng Malabon na cemetery simula nung naging reporter ako, Sister L. Ayan, andyan na yan, ha? Abay, tuwing coverage natin sa All Saints Day, ayan, parating nababanggit yung si Lucifer, ha? Na nakaamba yung tinidor ni Lucifer kay Arcangel. Tawa ko sa tinidor, di ba nabanggit na natin kung ano yun? Ano ba tawag ni Battery? Yung gamit ni Aquaman? Parang gano'n? Nakalimutan ko, pero nabanggit na natin yung lakay kung ano yun eh. Ano nga bang tawag doon? Igagal ko nga. Igagal mo nga. Ayan. Tinanggal na estatwa ni Lucifer at Archangel sa Tugatog Cemetery sa Malabon. Muling ikinabit matapos i-demolish ng management ng sementeryo. Di ba pwedeng sila mayor ng Malabon o mayor Jeannie, ayan, Jeannie Sandoval, ha? Abay, wala ba tayong pwede, di ba natin pwedeng pakialaman niya ng mga masyado ng mga ganyan? Dapat di ba sa pagpapatay ng mga musileo may mga ano yan di ba? May mga limit yan kung gaano kataas, kalaki. Pagka ganito ba, di ba dapat di na ginagamit yan, ha? Masyado ng mga tawag niyan, demonyito. Grabe naman sa demonyito, lakay. Oo naman, sino ba? Diyos ko. Anyway, alamin nga natin kay ano siya, lakay? Trident ba yun? Trident ba? Di ba gamot yun? Yung parang katulad ng hawak ni Aquaman. Di ba yung ginagamit Aquaman? May tinidor. Si Aquaman, yun yung sa movie, di ba? Oo. Yung tatlo lang ang yung ganun nga, lakay. Oo, yan, kulang na isa. Ayan. Alamin nga natin, ano yan, kung ikirabit yan, di bagong pintura yan, Edwin, ha? Baka ginawang nikilado pa yan, ha? Anong pintura ba yan? Inano ba? Baka lakay nila, inayos. O baka pininturahan. Ayan, para mas gumanda. may picture ka ba? May video ka ba, Edwin? Alamin nga natin, report mula kay RS number 23, Edwin Duque. Edwin! Mayor Deo, Miss Elaine, hindi kumpleto ang pagbisita ng mga mahal sa mga yumao dito sa Tugatog Cemetery. Yan na nga, tanawin na ito. Teka, bago ba ito? Edwin, bago ba itong video mo? Bago na yun o yung luma? Yan yung luma dati, Mayor, na dinimolish kasi ito nung siguro ko nakarang administrasyon pa ito nung binuldoser itong Tugatog Cemetery para i-develop. Ayan, no? Hanggang inabutan na ito ng bagong administrasyon at nakapending ang paggawa nito hanggang nagdesisyon ang bagong Malabon LGUs na i-develop muli, i-continue to develop ang Tugatog Cemetery. Dahil nga marami, Mayor, kasi mga kaanak na gustong pumasok, hindi makapasok, kaya ginawa ni Mayor Jenny Sandoval, pagkakalam ko doon sa una niyang sinabi nung buksan po muli, ay nag-rebudget para kahit pa paano yung ibang bahagi nito ay magawa sa pamamagitan ng Teka, Edwin, sagutin mo ako, di mo ko sinasagot pinapaikot mo ako Ang tanong ko lang ito ba nasa video ngayon na si Lucifer yung punto may kulungan na screen, yan ba ay naibalik na katulad pa rin yan? Yes, Mayor. Yan pa rin bago na ito? Bago. Marmol na ayan may lapida pa. Yung original na puntod yan, yung original na puntod, hindi na yan dati doon yan sa looban ng yung original, inilipat siya sa pinakabungad doon sa bagong anyo nitong Tugatog Cemetery. Kaya pagpasok mo pa lang sa gate, mabubungaran mo na yan. Yan kaagad na bubungad? Pabihira. Side, papunta doon sa mga bagong ginawang apartment type na kung saan nililibing yung bagong... Makinig ka. Pakibasa nga yung yung nakasulat nung sa lapida para may mga doon di ba? Sa ito lang kayo. Sa mga monumento may nakasulat diyan, di ba? Ano nakasulat doon?
Andiyan Ito, Lakay. basa nga. Alin ba, Lakay, ang gusto mo? Yung nasa ibaba o nasa ibaba. taas? Yung may mga parang nakasulat doon sa... Kasi ano na siya, Lakay, burado na. Aha. Pero nakalagay, Lucifer. Para siyang conversation. Bakit ka nakikialam sa... Hindi ko maano, Lakay. Burado na. Burado na. O sige, yung kaya mong basahin. Sa, dito sa lupa ay hindi... Hindi. Hindi, papuntahin na natin kay Edwin yan, pabasa natin, ha? Ayan, Pero yung sa taas, Lakay, may explanation. Yun yung rebulto bilang, the demon and Saint Michael the Archangel. Yan yung rebulto na yan. Ang nakalagay rin sa Mayor, ang rebulto na kilala bilang the demon and Saint Michael. Hindi yan, Edwin, ang gusto nila kay ipabasa yung sa baba, kaso hindi mabasa. Sige, kung ano yung nakita mo dyan, sige, basa. Take 2. Medyo mahirap lang basahin dahil ito yung original na pagkakasulat noon. Medyo may mga burado na, no? Ganun ba? Ayan, Hindi, yan Lakay yung nasa taas. Ayun ba? Sige. Yung sa baba kasi, Lakay, hindi na talaga readable. Sige, ano yung nakasulat na yan? Ayan, Lakay, yung... Nababasa mo ba yan? ang rebulto na kinilala. Parang ano yun, Lakay, explanation kung ano yung rebulto na yun. Sige, basa. Hindi ko mabasa. Ang rebulto na kilala bilang the demon and Saint Michael the Archangel ay orihinal na ipinagawa ni Don Simeon Bernardo, isang deboto at reliyosong tao, bilang isang paalala sa lipunan tungkol sa kasamaan at kadilimang nananatili sa ating mundo. Muling itinayo dito sa Tugatog Public Cemetery hindi lamang bilang parangal sa kanyang pananaw, kundi bilang isang paanyaya upang pagnilayan ang mga moral na hamon na hinaharap natin araw-araw. So nagpagawa si Don Simeon Bernardo. Lakay. Pero bakit ganun? Dapat baliktad. Parang dapat dun sa Ginebra San Miguel lang na ano. Baliktad din, no? Yung angel yung angel si Archangel ang nasa ibabaw, si Lucifer yung nasa ilalim. May kasabihan yan, Mayor, dito kung tatanungin natin yung mga matatandang ito na. Ang sabi nila, nung panahon daw noon, nasa si Archangel. Pero dahil nanaig ang kaniliban, nasa taas daw. Yun ang kwento-kwento kung matatandaan natin yung mga unang na-interview natin noon. Pero dahil ang kadiliman ay lumala na sa mundo, bumaligtad. Yung puti na sa ilalim na. Tinanong natin yung iba, yan talagang original na pagkakalagay mula pa noon. Binigyan lang ng kwento ng mga matatandang dati na nasa sementeryo na mabuti ay nirecover daw yan, Mayor, at muling nga ibinalik sa ginawa na lang ng panibagong nicho, pero ganun type pa rin, pero binago nila yung taas, medyo tumaas kunti. At yung nasirang rebulto nirecover at muling inilagay para yan daw kasi ang pinaka-inahanap ng mga tao kapag pumupunta sila rito sa Tuga-Tuga Cemetery. Okay, maraming salamat Edwin. Okay nga, Rod. Mula dito sa Tuga-Tuga Cemetery na umpisa na yung pagpasok at tuloy-tuloy nito, lalo na ngayong uno, kung saan ito yung pinaka-sentrong puntahan ng mga anak ng mga himlay dito sa Tuga-Tuga Cemetery. Edwin Duque nagulat sa Disa Res, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Pero kung naalala ko, Edwin, yung report ni Manibal nung araw, nung nagre-report dyan, ang kwento parang may tampo yata yung namatay kay Lord. Ayan, kaya nagpagawa sila ng ganyang rebulto na nananaig si Lucifer laban kay Archangel. Ayan. Anyway, may ibang version pala yan na kayo. Iba-iba ang interpretasyon. Kasi doon mo lang makikita Ayan, kung makadiyos ka, dapat si Archangel nasa ibabaw. Bakit si Lucifer ang nasa ibabaw? Daming bayan. Sandali lamang ata nandyan si Raymond. Nako, andyan na ba si Vivian Velez? Ha? Mukhang may mga nagwuwelga, Lakay, sa tapat ng Senado. Alamin natin ang report ni Raymond sa Senado, ha? Andyan na ba si may mga banner ba? Ano ba mga nakalagay sa placard na mga nagrarally, mga taga PDP laban? Ayan. Ayan. Pero may mga nagrarally, Lakay, mukhang against Digong? kay former president. Ganun ba? Oo, Justice for all EJK victims. Baka magpang-abot sila, ha? Sige, alamin nga natin, report mo Lakay, sino kayo mas marami. Tingnan natin kung sino mas marami. Yung mga pro-Duterte o anti-Duterte.
Arrest number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, dito sa gate ng Senado, dalawang mukha ang dito kaliwa, yung grupo sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga awang ang mga banner sa mga tagpil sa ng akbayan at mga biktima ng extrajudicial killings. Sarili din silang ibinawagay na mga tarpaulin at lalong-lalo na yung mga larawan ng mga unay biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa grupong ito, kasama sila Father Flavi Villanueva, yung sumusuporta sa mga biktima ng EGK ng panahon ng Duterte administration. Inihintay nila yung pagdating dito nila dating Senador Leila de Lima bago umakyat ng Senado dahil haharap siya doon sa Senate Blue Ribbon Super Committee na pinamumunuan ni Senador Aquilino Cocos Mental Duterte. Sa kabila naman ay wala tayong nakikita pa dito maliban sa nakita kong sa taas yung mga si Salvador Panelo, ang dating presidential legal advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga nagsasabi na darating na daw talaga ang dating Pangulo para kumarap sa hearing, pero ang sabi ng iba dito hanggang hindi dumarating ay yun ang ating hintayin kung talagang kasulang ba siyang dito sa pagdilig na isasagawa dito sa Senado sa araw nito hinggil sa drug war na nangyari ng panahon ng kanyang administrasyon. Mayor, habang nangyayari ito, ay may mga tao ng polisya na dumarating. Ito, nakita ko dito ang convoy mula sa Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Regional Police Office na dineploy para magkontak dahil lalong-lalo na dalawang grupo itong magkaharap pa dito sa gate ng Senado sa umaga. Ayan muna, Mayor, ang sitwasyon dito sa Senate Gate ngayon. Si Senator Bongo, si Senator Robin at saka Senator Bato, andyan na ba? Hindi ko pa nakita, Mayor, pero pareho naman silang nagsabi na darating daw itong dalawang senador ng mga ito para gumarap pa dito sa hearing ngayong umaga. Ang si Senator na darating at personal sila ang Pangulong. Wala pa yung puro antay pa lang ito. Asan yung mga PDP laban? Magkakarap yan sa bandang kaliwa. Ayun, oo nga, alin na mas marami, yung pro-Duterte o anti-Duterte? Yung nasa kaliwa, pro-Duterte, yan yung anti-Duterte, at ama yung masabing mapiktima ng extrajudicial killings. May dala na ba silang chicken sandwich? Mukhang lang naman ito, Mayor, kasi parang prelude lang doon sa hearing dahil na alas 10 pa yung hearing. Kaya bago pa kapagsimula yung hearing, mayroong mga ganitong aktibidad. Itong magkakila ang grupo. Okay. Sige. So yan mo lang sitwasyon dito, Mayor, at tayo natin yung kung sino-sino pa yung mga makapunta na maharap dito sa hearing. Lalo na siyempre yung pinakahintay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala dito sa Senado, ito sa Way ng Batas para sa dito. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Standby man ang Milky Rigunan. Standby Romy Gonzales. Standby Let Narciso, ha? Abay, yung mga nagtatanong sino na Cabinet Secretary, ha? Sabi na ating buwit, medyo mahirap decisionan dahil malapit din sa mag-asawa mo ito, ha? Ayan, Cabinet Secretary, ha? Ayan. Pagka nalasing kasi binibida yung mga nabiling mansion sa Forbes Park. I'd like to address myself to the International Court of Justice and to the prosecutor who's coming here to investigate.
the war or the drive against drugs will not stop, and it will last until the day I step out. If I go to prison, I go to prison. Basta may chicken sandwich. Dummy. Kala ko yung sasabi mo sa longga sandwich. Sa long. Ala ni di sanay doon chicken sandwich ko lang favorite. Pang diet din naman yun lakay. Ganun ba yan? Anyway, sandali lamang Romy Gonzales ha? Si Romy na ba? Lakay, puntahan mo natin si Romy Gonzales. Dahil may isang... May mga ano rin ba? May mga na landslide din sa Baguio? May mga area doon lakay nung nakaraan na ni-report ni Romy na may mga landslide. Pero itong report niya lakay iba. May brong isang babae ang patay matapos pagbabarilin ng isang kumakandidatong konsihal diyan naman sa may Tayum Abra. Wow. Oo, lakay kumakandidato. kumakandidato. Sa konsihal Diyos ko. May pinagbabaril siyang isang babae na namatay. RH41 Romy Gonzales sa detalye. Romy. Nasawi ang isang 39 anyos na piping babae matapos pagbabarilin ng isang kumakandidatong konsehal sa 50 sa barangay Bagalay Tayum Abra kagabi. Kagada nasawi ang biktima na nakilalang si Florida Alcayo Teneza, 39 anyos, may kapansanan sa kaya ito isang city dahil sa napakaraming pinamugtama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa investigasyon ng Tayo Municipal Police Station, nasa loob ng kanyang bahay sa barangay Bagalay at bayan ng Tayo ang biktima ng barilin ng ilang beses ng suspect na nakilalang si Bobby Briosos alias sa Bangab, dating security guard at kumakandidatong municipal councilor sa Dolores Abra sa ilalim ng Asenso Party. Naglakad na tumakas ang suspect subalit sa inilunsad ng mandat operation kagabi ng mga operatiba ng Tayum at Dolores Municipal Police Station ay naatiklo ito sa kanyang bahay sa barangay Mudit, Dolores Abra. Inihanda na ang kasong sasampa laban sa naturang suspect. Ito si RH41 Romy Gonzales. Romy. Klaruhin nga natin ang binaril yung kandidato o yung kandidato ang namaril? Yung kandidato lakay ang bumaril at ang biktima niya, isang titi ito, babae na titi lakay. Grabe naman siya. Oo. Incumbent na konsilor ba ito o kumakandidato pa lang? First time na kakandidato ito lakay sa Dolores Abra bilang isang Sangguniang Bayan member. Wag nang konsyal lang takbuhan niya. Ayan, mayor sa kulungan. Ayan. Kung yung hanap niya siguradong kasong homicide na malamang ang isasampa laban sa kanya ngayong araw na ito. Okay, sige. Okay, maraming salamat Romy. So yan ang latest update sa lalawigan ng Abra. Ito si RH41 Romy Gonzales Person, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Romy Gonzales mula sa Baguio City. Standby Let. Ayan, ano ang latest sa presidente ha? Ayan, sino bang abay pagka malapit nga sa super lapit sa presidente, mahirap nga yan ha? Kaya lang siguro dapat gawin na lang dyan Apulo kasi di kasaritan nyo na itong tapno ko graceful exit na lang Ayan, sa bagay marami namang paraan ngayon para para hindi masyadong masaktan. Ayan, kunyari may sakit na lang biglang nagkakasakit lakay. Yung pala sakit sa klepto. Grabe siya. Ayan, ilang taon pa lang ilang mansyon ang nabili sa Forbes Park. Grabe lakay. Ayan. Ang tindi naman niya. Pati ba naman sa Mindanao? Bulong mo nga sa akin kung sino yan lakay. Bubulong ko? Senator Alan Peter Cayetano.
Ay, birthday niyan ngayon. Birthday niya ngayon. Oo. Ayan. Happy birthday kay Senator Alan Peter Cayetano. Mukhang nagbigay din yan lakay ng papremyo sa ating ganun ba? Malakasyanap. Wow. Dahil birthday niya, nagbigay siya ng regalo. Aba. So, kung wala tayong Malakasyata Magkano? ngayon. 10,000 ba? Hindi ko alam lakay. Kala ko 10,000 pinibigyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero nag-ano siya, pa-birthday niya din sa mga Ah. listeners natin. Di bukas ipapamigay yan ni Sherwin. Oy, maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano. Happy birthday, sir. Ay, na binabati ko ni Senator Trillanes. Ayan, siyempre binabati ni Mayor Lani Cayetano ng Taguig. Ayan, at si ate, ayan, Senator Pia Cayetano, ha? At si Congressman Brian Yamsuan. At happy birthday din. Aba, makasunod para sila ni Congressman Brian Yamsuan ng birthday. Happy birthday din kay Very Full o mga brethren, ha? Si Kuyang Fahad Lukman. Happy birthday Kuyang Fahad Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ka ni Kuyang Datu Abul Kayer Alonto Makabato. Ayan. At saka yung mga brethren sa Lukman Masonic Lodge. Gaysin Chongko, happy birthday. Adrian Padjernos. Oy, Adrian, birthday mo pala, ha? Ayan. Binabati ka ni Dr. Padjernos. At Mr. Jimmy Montañez at Mr. Manoy Rudy Iso, pagbati mula sa Sandigan 82. Lakay ako, babatiin ko lang ang aking pamangkin. Sino, 9th sino? birthday niya. Ayan, 9 Oh. years old na. Happy birthday sa aking forever baby, ang aking anak-anakan. Karawakin, happy birthday. See you soon. At Lakay, si Supremo pala ay namahagi ngayong araw, hindi, namahagi siya ng relief boxes sa mga biktima ng bagyong Christine. Saan? Dito sa area ng Luzon. Unang pinuntahan ni Senator Lapid ang bayan ng Rosario na may 500 na mga biktima ng bagyo at sila ay nabutan ng relief goods. At susunod daw Lakay na pupuntahan nila ngayon, moving na sila, papunta sila dyan sa Maytan sa Uno, sa Cavite, Calaca, San Luis at San Pascual, dyan naman sa Batangas. At mamimigay sila ng relief boxes. Ayan, tinatawagan natin si sino ba yung mga kongresista sa Bicol? Sa Albay, lalo sa Camarines Sur, ha? Abay, sino ba yung mga kongresista diyan na may mga helicopter? Ayan. Abay, dito nyo gamitin yung mga helicopter ninyo, yung mga makiusap kay Speaker Martin Romualdez na lahat ng mga kongresistang may mga helicopter. Baka pwede namang tumulong at maghulog dyan ng ayuda, ha? Relief goods sa ating mga kababayang hindi pa inaabot ng tulong dahil walang madaanan. Ayan. O yung mga congressman na may mga helicopter dyan, ha? Dito natin kailangan yung mga helicopter ninyo. Ayan. Gamitin nyo naman sa kawang gawa. Please. Ayan. Lalo na doon Lakay sa mga isolated areas na talagang hindi sila makalabas dahil walang daanan. May mga nasirang tulay. Matutuwa si Diyosa niyan. Ayan. Si Mami Diyosa Gaudiosa. Bakit naman ang pangalan nito, ha? Ayan. Si Gaudiosa Mami Diyosa Almasan. Pakibati sa kanyang 85th birthday ngayon. Aba, sabi ni Mr. and Mrs. Armando Bulong. Ayan, pakibulong naman kuyang, ha? Ayan, kasi 85th birthday ni Mami Diyosa Almasan. Happy birthday. Ayan, at advance happy birthday, ha? Noble Greg Kayabyab. Ayan, Dr. Ferdy Pagdilaw, ha? At si Engineer Sani Mondehara. At si Lord De Vera nakikinig pala sa atin. I-forward yung yung nakalagay dun sa puntod. Ayan, ang sabi rito ay ayan, medyo malinaw-linaw nito, ha? Lucifer, bakit ka nakikialam sa kaharian ko? Dito sa lupa ay hindi na kayo, kundi ako ang hari. Yan nga Lakay. Ako ang nagturo. Yan. Kay Eva at Adan. Kaya nagkaroon ng sangkatauhan. Sumagot si San Miguel Lakay. Yung sinabi lupa, ko, dialogue ni Lucifer. Ayan. Ang sagot dyan ni San Miguel, ang lupa at langit ay gawa ng aking Panginoon, kaya hanggang dito ang aming kapangyarihan. Medyo creepy yung convo nila doon Lakay. Sabi naman ni Lucifer, bulaan, hambog. Yan. Grabe naman yun. Ayan, parang nasa DCRS drama lang tayo. Ngayon mag-direct si Badong Royales at saka si Phil Cruz. Ayan. Biglang nagdrama. Sabi ni Lucifer, bulaan, hambog, kung ang ibig ko
siya ritong nasusunod. Si Lucifer nagsasalita. At hindi ang ibig mo digmaan. Naku, may digmaan sa Middle East ngayon sa Israel tsaka sa sa Iran, ha? Apihan, dayaan, sugal, pogo. Dagdag ko na yung pogo. Parang iba yun. Dagdag ko na yung pogo, sugal lang. Dayaan, sugal, lahat ng layaw ng katawan na ibigay ko sa tao pang mga alagad ng Panginoon mo. Napapasunog ko. Ano pa ang ginagawa mo rito? Ayan. Sagot ni San Miguel. Hindi ko na mabasa, Lakay. Ito yung sagot ni San Miguel. Yung sagot pa rin Thank you, Lord. Ayan. Sa sarili, ayan. San Miguel, sinabi daw sa sarili, Panginoon kong nasa langit, nasaan ang kapangyarihan mo? Ayan. May second dialogue po si San Miguel. Ayan. Tao, tulungan ninyo ako na labanan ang kasamaan, pairalin ang katarungan, sana pati sa gobyerno, at pag-ibig sa kapwa. Ayan. Kapwa iwaksi ang kasakiman. Sa salapi, naku, madami yan. Yun ang nakakatakot, Lakay. Sa Kongreso, Senado, marami. Ayan na. Maganda sinabi ni San Miguel dito, ulitin ko, tao, tulungan niyo ako na labanan ang kasamaan, pairalin ang katarungan at pag-ibig sa kapwa, iwaksi ang kasakiman sa salapi. Wow. At iwasan ang flood control project. Dagdag ko na rin yan. Adlib lang yan. Adlib lang yan. At kapangyarihan na pinagmumulan ng ligalig. Gaganda pa ng mga dialogue, pang drama sa DCRH to. Maraming salamat, paring Lord De Vera. Ayan. Napaka-effort naman sa Ayan. Lord De Vera. Ayan. Ano yung programa niya? Word of the Lord. Ayan. Ito, Word of Lucifer and San Miguel. Ayan. Pero si Saint Michael Arcangel. Saint Michael Arcangel. Ayan. Pero sabi ni Saint Emperador, let's drink to that. Dummy. Bayan. Ano ba yan, Lakay? Medyo pinapasela natin mahaba dahil sa bigat na problema natin ngayon Ayan. Anyway, muli maraming salamat kami sa Anonymous. Ayan. Sa 1 million na donation po sa ating Operation Tulong grabe, Lakay. Fund Drive for the victims of Christine. Ayan. At maraming salamat po. At saka yung mga tumatawag po may mga masakit. Ayan. I-request ko dun sa kay Mr. Anonymous na maglaan din na hindi puro sa Christine lang. Baka para din po sa mga may sakit na araw-araw ay tumatawag kay Wonder Woman na may binauhan. Ayan. Kaya kung may problema po kayo, lalo sa blood sugar level, ihi kayo ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay, ingat po tayo, Kasi maaring diabetes na po yan. Baka mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. Siyempre, para makiiwas sa sakit, mag-exercise lagi. Ayan. Ngayon si Congressman GP Pajernos, Diyos ko, kung magraga ito araw-araw 10 kilometro. Talaga ba, Lakay? Kaya pala ang niya, ang feet niya, tapos mukha siyang bata. Ayan. Araw-araw yan. Ayan. Sandali lamang dalagang bukid. Ayan. Para makaiwas sa sakit, mag-exercise lagi. Lakad-lakad. At siyempre, tamang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug at Watsons at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalaga nga paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Standby Manang Milky Regunan, standby Let Narciso
Ayan, tahimik yata ang Malacanang ngayon, ha? Standby Giselle Ricafort. Magkano na ang presyo na 1 kilo ng dalagang bukid, ha? Ayan. Oras, Sister L. It's 9:16. This time check People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love? Sister L. Yes, Lakay. Check number 000058671. Yeah. Philippine Business Bank. Naku, kay Mr. Fred Giao, bossing. Mr. Fred Giao, Ninong. Mano po. Mano po, Ninong. Ayan. PBB Legazpi Village sa Makati Branch. Ayan. Mukhang yan na yung 1 million na kaya. Pay to the order of MBC. DZRH Operation Tulong Inc. Period. Ayan. 1000,000 period 00 6 na 0, 8 0, Sister L, ha? Pinubuo ko sa'yo lang. Bakit? 1 million na donation po maibigan, bossing. Sobrang thank you po. Mr. Anonymous, kaya ka pinagpapalan ni Lord, eh. Ayan, maraming salamat po, ha? Ayan, sa iyong donation at makarating po ito sa paroroonan. Ayan, pakipuntahan si Ma'am Roda o sino ba sa accounting? Sa accounting, ha? Ayan, paggawa ng resibo Yuel, ha? Ayan, maraming salamat, bossing, at sana'y yung iba huwag din mahihiya. Ayan, ayan, welcome po kayo sa ano. Ay, nga pala, ha? Meron nga palang may pag-golf din si good morning Kuya Attorney Amir Putin Pelaes, ha? Momo, ayan, ang most worshipful mga brethren, ha? Kung Romeo Momo ay may fund racing po sila, may golf tournament sa Malarayat sa November 28. Ayan, baka mag-donate din po kayo at partner po ang DCRS dito at ang part ng proceeds po kikitain ay i-donate po sa DCRH Operation Tulong. Ayan, maraming salamat po kung Romeo Momo, most worshipful sir. Love you, sir. Ayan, sige, pag-golf pa kayo ng pag-golf. Ayan, ayan, alam mo, maraming nagpapag-golf tournament kasi mas malaki daw ang proceeds sa golf. Sa golf Lakay. Yes, Sister L. Kaya kung mag-donate naman, kita mo kung mag-donate sila sa Operation naman. Tulong, di ba? Yung donation nila, hindi lang naman barya. 100,000, 50,000, 200,000, mga ganyan. Ha? At napakaraming tao po ang natutulungan yan, hindi lang po isa. Kaya minsan marinig sa binabanggit ni Wonder Woman sa Operation Tulong, binabanggit po yung mga nagbibigyan ng donasyon. Kasama na si Mr. Anonymous. Napaka laki ng puso. Ang daming matutulungan yan, Lakay. Ay, sinabi mo, ha? At hatawin natin ang mga report. Nakabakasyon ba si Let? At wala tayong report sa Malacanang, ha? Ayan. Abay, marami nagtatanong, sino ba yung cabinet secretary na yan? Yan ba yung galit si mga sina kuyang mga congressman mangudadato? Abangan na lang natin, ha? Pero presyo ng dalagang bukid, bulaklak pala. Lakay yung nasa likod niya, bulaklak, tas dalagang bukid yung sinasabi mo. Presyo ng bulaklak sa Libertad, Pasay City. Ba't sa Libertad, ha? Di ba dapat sa sa Divisoria? Hindi, sa Dangwa. Dangwa. Ayan, kasi Lakay yung Dangwa area ni Boyon. Tumaas na hanggang 400 pesos. Inasang sisipa pa habang papalapit ang undas. Alamin natin ang report mula kay Miss Dalagang Bukid. Giselle Ricafort, please come in. Giselle?
Lakay, Sister L, tumaas na ng hanggang 400 yung presyo ng mga bulaklak dito sa Libertad, Pasig City. Ang isa sa mga lugar na dinadayo kapag ataw. Giselle, huwag ka masyadong didikit sa mga bulaklak kasi para ka natutulog lang. Yan. Bulaklak yan, nasa likod mo. Para ang ganda-ganda pa naman ng make-up mo. Huwag kang pipikit. Hindi naman ako nakakulay puti. Okay, proceed. Lakay, yung isang dosena ng bulaklak dito sa Libertad, 800 hanggang 700 na mula sa dating 500. Yung mga nasa basket naman, 700 na ngayon mula sa dating 500 din. Habang yung isang piraso ng sunflower, 250 pesos mula sa dating 200. Pero yung mga nag-arrange yan, 400 piso na ngayon. Ayon sa mga nakapanayam nating vendor, inaasahan pa raw nagsisipa ng mula 50 hanggang 100 ang presyo ng bulaklak pagpatak ng October 31. Pero hindi pa daw ganun kataas yung demand ngayon ng bulaklak dahil mangilan-milan pa lamang yung mga nagtutungo doon sa mga alibingan. Samantala, nagmahal na rin sa 100 yung 2 piraso ng kandila mula sa 90 pesos, habang 220 pesos naman yung mga nakagarapon mula sa dating 200. Ito si Giselle Caport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle. Ang dalagang bukid ng DZRH. Nakalibal si Let. Alam mong pumalit sa kanya, baka may scoop tayo sa Malacanang. Wala tayong reporter doon. Si Manang Milky. Puntahan muna natin si Manang Milky Lakay. 2 basehan na tinitingnan naman sa posibleng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, 2 ang nakikitang batayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pwedeng magamit daw sa posibleng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay nagugat sa hindi nito maipaliwanag na paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nang siya pa ang kalihim. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, graft and corruption at betrayal of public trust ang nakita ng komite na maaring batayan sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Itinanggi ni Chua ang paratang ni VP Sara na fishing expedition lamang daw ang ginagawa ng kanyang komite para siraan siya sa politika. Noong Agosto, naglabas na ang COA ng Notice of Disallowance sa questionableng paggamit ng 73.28 million pesos na bahagi ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Ibig sabihin, hindi daw napatunay ng OVP ang natama ang ginawa nitong paggastos. Ang tanggapan ni VP Sara ay nakatanggap din ng 500 million pesos sa confidential fund noong 2023 at sa halagang ito ay 735 million pesos ang nagastos sa unang 3 quarter ng taon. Hindi nagamit ng OVP ang malalabing 125 million pesos para naman sa ika-4 na quarter ng 2025. Samantala kay Sister L, ipinagbalikan ngayon ng komite ang pagpapatuloy sana ng hearing para bigyang daan naman ang ongoing relief operations ng Kamara sa manasalanta ng bagyong Christine. Ako si New Gulat para sa Sino magfa-file ng impeachment laban kay Vice President Inday, Sara Duterte? Wala pang pinag-uusapan Lakay yung filing. Ang sabi lang ni Congressman Chua, kung sakali na meron daw magtatangga na sampahan siya ng impeachment, itong grounds na binabanggit niya, yung 2 grounds na nakikita ng Good Government Committee ang pwedeng magamit para daw sa pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Pangalawang Pangulo. Wow, mukhang nire-ready na ha. Yan, sabi nga, they are laying the predicate against the subject. Binabanggit na kung ano-ano mga pwedeng tignan Lakay. Graft and corruption at betrayal of public trust. Wow. Okay, maraming salamat. Teka muna. Suspended ba ang session o may session?
Walang sesyon, Lakay, at magbabalik ang sesyon ng November 5. Pero ongoing yung mga committee hearing. May committee hearing dapat ngayong week na ito, Lakay. Ito nga yung Good Government Committee tungkol kay VP Sara. At last week ay nakaschedule din yung Quadcom tungkol pa rin sa pagpapatuloy ng investigasyon sa extrajudicial killings. Pero ang sabi ng dalawang komite, wag muna dahil abala rin yung mga congressmen natin sa kanilang mga lugar para daw asikasuhin yung mga relief operations sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ayan. So baka mag-resume within the week, Lakay, yung mga committee hearing. Ayan, sana habang nakabakasyon sila sa pangunan ng Quad Committee, baka pwedeng gamitin mo na kanila helicopter at magdala ng relief goods dun sa Bicol. Helicopter, Lakay? Oh, di ba? Yan ang toys for the big boys ngayon ng Senado at Kongreso. Manang Milky, di mo ba alam? Dati expedition toys for the big boys. Ngayon helicopter na. Oo. Ang ganon. Akala ko yung ano ni Sister L, yung boat, yung sinasakyan, di ba yun ang uso ngayon? Anong boat? Yung bangka. Speedboat. Rubber boat. Yate. Yate Manang Milks. Ayan mga toys. Rubber boat lang. Rubber boat lang. Ayaw nila ng ganun, Manang Milks. May umano sa boat. Yung nandun sa resort. Ano, hindi ko yata, na-eskupan yata ako dyan. Hindi alam ni Lakay, Manang Milks. Yung... Hindi ka na naman briefing, Sister. Oo nga, na-eskupan ako dun ha? Ako yata may kasalanan bigla. Na-eskupan ako dun meron kasi allegedly, Lakay, na yung mga rubber boats ay hindi agad na-deploy nung oras ng kalamidad. Bakit? Dahil ginagamit sa resort. Akala ko ginawang love boat. Ano si Sister L bilang isang Bicolana? Para alam ko na ha. Okay, maraming salamat Manang Milky. Magandang umaga lang kay Sister L. Ako si Milky Rigona nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara. Naka, may panawagan kay Dong ha. Ayan baka pagkatapos ng hearing mo sa Senado, kung sisipot ka ngayon, baka pwede ka raw pumasyal sa Bicol ha. Ayan. Kailangan ng ayuda ng laylayan na ating mahababayan. Lalo na ang dating Vice Presidente Leni Robredo. Vice President Maria Leonor Leni Robredo, this is the third time that I have greeted you, my lady. Una sa PMA in Baguio, then Fort Bonifacio kahapon, at dito ngayon. Sana po may graduation pang iba para makita pa rin tayo. I love to see my Vice President. Dong, masyado kang sexist ha? Pag binastos mo ko, lalaban ako. Kasi kailangan ko maging halimbawa Kailangan ko din yung maging halimbawa sa ibang mga kababaihan na nababastos din. Ako sa pababastos, hahayaan ko yon. Ano yung mensaheng binibigay ko? Na okay lang yon? Na okay lang yon dahil lalaki kayo? Na okay lang yon dahil pangulo kayo? Hindi dapat ganon. Ayan, Dong ha? Sabi ni Vice. Hi, Madam Vice President. Good morning. Huwag masyadong magpapakbasa, ma'am. Huwag masyadong lulusong. Ay, alam mo, lumusong siya Lakay. Kaya nga talagang nag-ikot kasi sila doon. Baka magka-leptospirosis po kayo, Madam Vice President. Ha? Ingat-ingat po tayo. Ha? Ayan, lalo't wala pang gamot ang DOH. Dami. Nagkakaproblema ba sa procurement na wala pa tayo naririnig na may taga-procurement kasi na ako nakadiscover ng mga may mga tinabla yata mga ano dyan kaya ayun tuloy ano yun? Nadidili ang bilihan ng mga supplies dyan sa DOH. Dami. Bayan. Ako kaya pala si Sherwin Sherwin, may ka ba na aginaldo dyan sa Talisay? Kaya pala inaabang ko kanina yung Malakas. DJRS Malakas Aguinaldo promo ha. Ayan. Yung mga nalibing para sa landslide sa Talisay. Binisita ni Mayor Mendoza. Mayor Seni Mendoza. Si Kuya Willie? Si Kuya Willie nandyan?
Mukhang oo Lakay. Kasi alam mo ba, si Kuya Will ay nagbigay yan ng 3 million kay Vice President Leni Robredo doon naman sa Bicol. Talaga? At aside sa pamimigay niya na yan, binisita niya dyan sa bayan ng Talisay, Batangas. Tama ba ako, Lakay? Bibisitahin niya itong mga pamilya at nagbigay siya ng tulong pinansyal pala sa mga namatayan ng landslide dyan, Lakay. Alam mo kung bakit nandyan si Willie? Ayan, siguro nandyan sa hotel ni Bossing Tony Ko, ha? Yung mansion niya sa Tagaytay, resort niya sa Tagaytay, overlooking kaya ang Taal Talisay, Sister L. Kaya siguro nakita ni Willie yan. May dalawang ano pa doon, parking lot ng helicopter Ayan. May helipad. May helipad. Dalawang parking lot ng helicopter doon ha? Doon sa kanyang resort, ha? Siguro kaya natatanaw ni Kuya Willie kaya pumunta dyan. Alamin natin report mula kay Sherwin. Ayan, ano ba pinabigyan ni Kuya Willie, Sherwin? Jacket ba o pagkain? Ayan. Aris number 6, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Hindi natiis ni Lakay, hindi natiis ni Willie Rebillame yung sitwasyon ng mga taga-Talisay, Batangas. Matapos nga na sila salantahin ng landslide na dulot itong bagyong si Christine. Sa kanyang pagbisita kahapon dito sa bayan ng Talisay, Lakay, ay nagpabot ito ng tulong pinansyal sa mga naging biktima ng landslide, lalo na dun sa mga pamilya na namatayan. Sa pakikipagtulungan kay Mayor Nestor Latanuan at Barangay Captain Edgardo Sansaring ay nagpabot ng pakikiramay si Kuya Will at nagbigay ito ng pinansyal na tulong sa mga pamilyang namatayan sa landslide na naganap sa Barangay Sampaloc noong kasagsagan ng bagyong Christine. Sa pakikipagtulungan din kay dating Vice Mayor June Bernabe at Batangas City Councilor Hamitol Blanco ay nakiramay ito, Lakay, dun sa mga pamilya nung mga nasawi dito nga sa nangyaring landslide. Sa pagbisita nito si Kuya Will, pansamantalang naibsan yung lungkot ng mga tao dahil nga dun sa nangyaring malagim na trahedya at sa kakaibang tagpo, Lakay, masayahin tong si Kuya Will, pero nung siya bumisita dito nga sa mga biktima ng landslide, talagang ramdam ng mga taga-Talisay, Lakay, yung sinserong pakikiramay nito dahil sa sobrang seryoso si Kuya Will dun sa pakikipag-usap sa mga pamilya itong mga namatayan Sherwin, sa nangyaring landslide. Ito nga Sherwin, itong pinapakita mong video, ilan yung mga patay diyan? Lahat ba ng namatay sa Talisay nandiyan sa isang lugar? Oo, Lakay, hindi na lang binanggit kung magkano yung financial aid na ipinabot ni Kuya Will dito sa mga pamilya. 18 pamilya, Lakay, itong binisita ni Kuya Will dun sa Talisay Covered Plaza. At dito nga nakahimlay yung mga namatay dun sa nangyaring trahedya sa malagim na landslide na nangyari noong kasagsagan ng bagyo. At dun sa pagpapatuloy ng search and rescue operation, Lakay, dun sa Barangay Sampaloc, ay nananatili na umaasa yung marami na wala nang iba pang mahuhukay na iba pang biktima nga dun sa nangyaring landslide, Lakay. Ayan, Sherwin, ayan, sabihin na natin, bagamat in fairness, bagamat matulungin ang Kuya Willie Rebillame at tumatakbong kandidato sa pagka-senador, yung ibang kumakandidato sa Batangas, yung mga tumatakbong gobernador dyan, congressman, sila ba nakirami na ba dyan? Nagpunta na ba? Nagpaabot na ba ng tulong? Lakay, alam mo, malaking usapin dito nga sa Talisay yung nangyaring trahedya noong kasagsagan bagyo at marami sa mga politiko ang nagpaabot na ng mga tulong kagaya ng centralized kasi Lakay yung paglalaan ng tulong dito nga sa nangyaring trahedya at yung nanguna na dito yung Department of Social Welfare and Development dahil doon sa mga na-displaced sa pamilya sila kinukupkup at pinakakain ng DSWDs na kasalukuyan at maging yung mga ilang politiko na nagdanais na pumasok dito kaya sinisigip na makipag-ugnayan doon sa lokal na pamahalaan ng Talisay para nga makapagpabot lalo na yung iba na kumakandidato ngayon, Lakay, dahil gusto nilang makapagpaabot ng kanilang pakikiramay dito nga sa mga pamilya ng namatayan dito nga sa nangyaring landslide.
Hindi, ang tanong ko, Sherwin, ayan, bukod kay Kuya Willie mga kandidato dyan, sino na ang nagpunta dyan ng mga sikat na mga kandidato? Ay, alakay yung isa sa mga taga-Talisay din na party list naman na tumatakbo na dating konsehal, seated councilor, pero ngayon tumatakbo sa national position. Yung Kabendor, Lakay, sila yung nandito dahil taga dito yung si Lawrence Pisigan. Yung iba pa Ano kamo? Anong pangalan? Gobernador. Ano kamo? Si Lawrence Pisigan, Lakay. Sino yun? Kabendor. Masakit sa tenga. Tumatakbo ba yan? Sila yung mga naunang organize sa ng mga... Sino ba yung gumagamit kay Diwata? Diyos ko. Pero hindi ko pa natmataan si Diwata Laki dito sa lugar. Pero yung ilan sa mga lokal na mga official dito nga, sila yung mga nag-organize nung mga pagbisita dito nga sa Covered Plaza para makipag-ugnayan doon sa mga pamilya, para makapagparating ng kanilang pakikirama itong mga lokal na mga official, lalo na yung mga kumakandidatong gobernador dito sa lalawigan ng Batangas, Lakay, na gusto rin nila na marating at maabot itong mga tao na naapektuhan ng nangyaring trahedya. At isa sa mga suggestion nga na gustong iparating din ng national government at ng lokal na pamahalaan ng Batangas ay yung mailipat ng maayos na relokasyon itong mga na-display sa mga pamilya na naapektuhan ng nangyaring pagguho ng lupa dyan sa Barangay Sampaloc, Lakay. Okay. Nasaan si Ate B? Ayan, si Lucky Manzano. Ayan, si Mark ba yun? Isa? Mga inaantabayanan pa na mga ganun ba? Any moment pupunta dito nga sa pamilya mga namatayan sa Talisay. Yung gobernador nila, si Dodo Mandanas. Si Vice Governor Lebiste Aquino, ayan. Mark Lebiste Aquino, ayan. Lebiste lang, Lakay. Lebiste lang ba? Walang Aquino. Si Jay Ilagan, ayan. Yung sila na pinadala, Lakay. Na nag-a-assess doon sa sitwasyon at mga pangangailangan ng mga residente at kanya-kanyang paraan nga ng tulong na pinagkakaloob. Pinakamarami rito, Lakay, yung tulong na pagkain, tubig at yun nga yung relokasyon para dito sa mga residente na naapektuhan ng malaking trahedya rito. Okay, maraming salamat, Sherwin. Yan ang Deezer H News, RH6, Sherwin Batal para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Dong, andiyan ka na sa Senado, Dong. Dumating na, Lakay. The owner is dead or alive. Dong, akala ko ba sandwich? Ayan, dumating na po ang dating Paulong Digong sa Senado. Nato ang report mula kay Raymond Adpaas. Raymond. Mayor, ilang minuto pa lang dumating na dito sa Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa kanyang grupo ang kita ko kanina doon ay itong si dating Executive Secretary Bingbong Medialdea, yung ating napansin na nandoon na kasama. At yun ang medyo mabilis kasi medyo malayo yung aming pwesto kanya. Dapat by the way, dumating na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap dito sa investigasyon ng Senado sa war on drugs. Nakita ko nakasaklay, meron siyang saklay na or tungkod yung dala niya. Nakatungkod, right hand yung nakahawak doon sa tungkod niya nang ito ay naglalakad patungo dito sa holding area ng Senado kung saan itinakda. May medyo malapit lang ito, napakalapit na dito sa session hall ng Senado dahil dito gagawin yung pagdinig mamaya-maya lamang alas 10 ng umaga. At iba na yung pero mauto pa namang naglakad itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakatungkod nga lang. Siguro pina-ready ko dyan yung isa sa audio dito na nakuha ng ating mga kasamahan dito sa media. Dahil sila yung nandun sa harapan kanina, hindi na kami pwedeng sumiksik doon. Pakinggan nga natin na Mayor, may pirasong pahayag ng dating Pangulong Duterte. Wala yung
Kuadong. Medyo mahina yung audio. Wala, hindi narinig yung audio ni dating Pangulong Digong. Anyway, anong sinabi niya, Raymond? Maganda yung audio ng kanina. Makita ko pa dyan. Ayan, take two RHTV. Ayan, pakinggan natin sabi ni dating Pangulong Digong. Say about the drug war, what do you want to tell the people about your drug war? I did what I had to do because kailangan kong gawin. Why? To protect the people and my country. Thank you. Thank you po. Yun mo. Malinaw yung kanyang pagkakabanggit, Mayor, na parang kulang yung statement niya yata. Wala yung ganito. The order is dead or alive. Ayan, to protect my country, to protect our people, sabi niya. I have to do what I should have to. I have to do what I should do. Yun lang ang may kasi lang yung pahayag guys. Hinahatak siya ng kanyang mga kinahatak siya ng kanyang mga escort papunta dito sa holding. Mabuti nga din lang nagsalita. Teka muna. Kapiraso at maya-maya hinintay natin yung kanyang pagharap dito, Mayor, sa Senate Committee o Senate Subcommittee ng Dorigon na pangungunahan ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, Mayor. Bakit asan yung mga lawyers ng kakampi niya ng mga Lex Taliones? Ba't nasaan sila? Si Secretary Vitaliano Aguirre, wala yata. Aguirre, cum laude yan. Cum laude. Naubos ang buhok sa kakaaral. Ano sabi mo doon? Ikaw talaga, di lang sumipot si Secretary Aguirre dyan. Ikaw ang sinasabi mo. Aguirre, cum laude yan. Pero naubos ang buhok sa kakaaral. Si Bimbong lang nandyan, Secretary Bimbong Mijaldea. At saka si Atty. Sal Panelo. Nandiyan si Atty. Sal. Nauna na, maaga dito, si Secretary Panelo, maaga kong nakitang umakyat papunta doon sa holding area at malamang by this time magkakasama na sila doon. Yung iba pang baka may mga lawyers din pa silang kasama. Sino yung nakabarong na nasa kaliwa niya? Parang security ba yun o lawyer niya yun? Si General Angkan yun, Mayor, yung head ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Okay. General Roberto Angkan Jr. Dapat ang bodyguard ni dating Pangulong Digong si Senator Bato. Ayan. Diba? Speaking of, wala siya dyan sa Robin Padilla. Asan si Robin Padilla? Senator Bato at Senator Bongo. Hindi ko sila nakita, Mayor. Hindi ko lang alam kung nasa kanilang mga opisina or nauna na sila doon sa holding area. Kasi hindi naman sila pwedeng magsabay-sabay dumating din dahil medyo, alam mo naman dito, medyo masikip yung mga elevator. Kaya nga medyo uwatak yung grupo namin kanina dahil yung doon pala maiksi lang yung kanyang nilakaran na aming nakita. At yung mga nasa unahan lang ang nakapagkuha nitong interview na ito kay dating Pangulong Duterte. But ang good news doon, Mayor, at least napatunayan na talagang dumating ang dating Pangulo at para humarap dito sa pagdinig ng Senado hinggil sa kanyang war on drugs ngayong umaga, Mayor. In the meantime, na habang itong mangyayari ito, hindi may naiwan pa yung dalawang grupo doon sa Senate Gate. Yung grupong Pro Duterte sa kanan at yung sa kanan ay kanan paglabas ay yung grupo ng Duterte Group. Sa kaliwa naman ay yung Akbayan Group at yung mga biktima ng extrajudicial killings na nagpaparinigan kanina doon ng kanilang mga sigaw. Lalong-lalo na pag pinag-usapan ang extrajudicial killings. Yan muna, Mayor, at ating antabayan na ang pagsisimula ng hearing ngayong umaga dito sa Senado hinggil sa war on drugs.
Mayor Ata Elaine. Okay, maraming salamat. Babalikan ka namin dyan, Raymond. At nakatuto kami dyan. Blockbuster ito ngayon. Talagang tututukan to eh. Tingin ko, hindi lang libo-libo ang manonood online. Milyones ito, ha? Then sa Ayan, social media lakay, naka-live naman lagi ang hearing ng Senado eh. Yes. Okay, abangan mo yan, Raymond, ha? Kailangan walang makawala dyan. Lahat ay nakatutok ang camera natin. Thank you, Raymond. Extra. O, di pa nag-extra? Okay na yata lakay dahil nagsabi na siyang balik sa atin. Okay. O, tsaka takbuhan sila ngayon doon. Dong, ayan, ready ka na ba talaga, ha? Ano ang pasakalya naman doon sa sasabihin mo dyan sa Senado? Meron kayang opening statement siya, Secretary Bingbong, ha? Ayan, Secretary Bit Aguirre, ha? Nasaan yung mga Lex Taliones? Do not do foolish thing. And I said, not during my watch. Wag sa panahon ko. Pag pinagalang kita nito, ibig sabihin kandidato ka na sa extrajudicial killing. Patay tayo dyan, Dong. I'd like to address myself to the International Court of Justice and to the prosecutor who's coming here to investigate. The war or the drive against drugs will not stop, and it will last until the day I step out. If I go to prison, I go to prison. Naku, ganito rin kaya ang sasabihin ni former President mamaya sa hearing, ha? Pero yung kapanapanabik. yung ang sinabi niya lang lakay ang very short. Kailangan kong gawin ang dapat kong gawin. Yes, para sa protect tao. my country. Para sa bansa at para sa mga Pilipino. Daming Standby, Edniel Parosa ay nagkaroon na ng signal dun sa Camarines Sur, ha? Sa Bula sila ngayon lakay. Bula, standby Giselle Ricafort, baka makuya, ha? Baka malibang kayo sa panonood sa pag-testify ni dating Pangulong Digong sa Senado, ha? Pa-change oil tuloy. Pa-full tank nyo na. Change oil. Ay. Ikaw talaga pagka-Chinese oil, iba ang... Wala akong sinabi lakay. Parang kasi manding bahakan. Natuwan-tuwa sa'yo. Oras, Sister El. It's 9:53. Ang oras ay Digong Duterte sa Senado. Pero happy birthday muna kay dating ASEC Jesus Abila. Happy birthday ASEC Jess Abila from Commodore Amable Tolentino and Ray Nadar. Aba, at shout out sa lahat ng mga ang buong Philippine Navy daw lakay nakatutok sa atin. Sabi ni Ray Nadar, good morning po sa inyo dyan. Okay. At puntahan natin si Giselle Ricafort, taas presyo sa petrolyo. Kasado na yan bukas. May taas presyo na naman lakay. Akala ko naman rollback. RH15 Giselle Ricafort, Giselle. Lakay, Sister El, matapos yung pagtaya ng Department of Energy ng dagdag bawas, puro taas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista bukas. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, 20 centavos ang magiging taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 50 centavos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng parehong kerosene at diesel. Sinabi ni Romero na itutulak ang taas presyo ng tumaas na demand sa South Korea at tumataas na tensyon sa gitnang silangan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dalagang Bukid, Giselle. Sa Bicol tayo, Sister L. Puntahan natin ang area ng Camarines Sur. Dyan sa may Bula, Camarines Sur, lubog pa rin sa baha. Epekto ng Bagyong Christine. Ilang mga residente naman na sawi umano dahil sa gutom at lamig. Wow. Ang detalye balita mo, RH52, nakakalungkot ito lakay. Edniel Parosa. Edniel, kumusta dyan? Lakay at Sister L, kalunos-lunos nga ang sinapit ng ating mga kababayan sa bayan ng Bula, sa Camarines Sur. Isa doon sa mga bayan na pinakahinagupit ng Bagyong Christine at hindi pa rin nasusuyod ng pangkabuuan, maging ng pamalaang lokal. Dito yan sa Bicol Region. Ayon kasi sa ilang first responder na nakakausap mismo ng DZRH News, ay ilan sa mga kababayan natin ang nasawi sa matinding pagbaha, hindi dahil sa tinangay sila ng tubig, kundi dahil wala silang makain. Wow. At grabe yung lamig, yung basa sa kanilang katawan nitong mga nakaraang mga araw. Personal lakay na sinubukan ng DZRH News pasukin yung ilang barangay na hindi pa napupuntahan maging ng LGU. Yang mga video natin na yan ay video yan hanggang sa kagabi
pasado alas 7, alas 8, ay tinatry natin i-penetrate yung mga ilang barangay na yan. Pero kahit tangan natin itong gazelle truck ng 9th Special Action Battalion, hindi rin kinaya ng team na makapaghatid ng pagkain dahil kailangan nating mag-rubber boat para i-dispatch yung mga lugaw at hindi kakayanin dahil ang lawak ng baha, ang lakas pa ng current o ng agos ng tubig. Delikado para sa team na sumuyod dyan kagabi. Pakinggan natin kaperaso lamang pahayag ng ating mga nakausap na first responder dyan. Dahil sabi nga po ng ilan sa aming mga kababayan dito po sa bayan ng Bula, nagmistula pong dead zone ito pong aming lugar dahil nga po sa nahirapan talaga ma-penetrate agad ng mga rescuers po natin, yung iba po namin mga kababayan. Yung mga reported sa amin sa ground, may namatay dahil po sa lamig, sa gutom, yun po yung mga cause of deaths ng ating po mga kababayan. Nasilip na lakay ni Pangulong Bongbong Marcos at ang ilang mga miyembro ng gabinete itong Bula Kamsur. Pero after ng kanilang pagbisita noong araw ng Sabado, sa pagdalaw natin kagabi, pagsuhid natin kagabi, wala pa rin mga natitirang mga rescue personnel doon sa nabanggit na lugar. Alam mo, nakakawasak ng puso kasi dumadaan kayo, may sumisigaw lakay doon sa dulo ng baha na wala, hindi nyo na tumaabot, hindi nyo na kayang abutin. Maging sila mismo ay alam yung mga residente na mahirap silang maabot doon sa binabanggit na lugar. Tayo naman lakay sa DZRH Operation Tulong, still nakapag-read tayo ng pagkain pero hindi doon directly sa mga bahay. Ang ginawa natin, nagpunta tayo doon sa mga evacuation center lakay at Sister L, 2 evacuation center dyan sa bayan ng Bula para makapaghatid ng ating mumunting pagkain. Of course, sa pangunguna ni Wonder Woman May Binauan at ng ating mga volunteers. Alam niyo, inabot tayo ng madaling araw. Balik tayo sa barracks mag-alas 5 na ng umaga dahil sa dami ng ating mga pinakain at sa haba tindi ng traffic, hindi lang dyan sa Bula kundi sa Naga, agad sa Bilaor at San Fernando, agam dito sa bayan ng Sipokot sa Camarines Sur. So yan pa rin ang pangkabuang sitwasyon ng ating mga kabayan dito sa Kabikulan, epekto ng bagyong Christine at kung mapapansin nyo sa aking live video, medyo malakas na ang hangin at kumukulimlim na dito. Ramdam na lakay at Sister L, wag naman sana. Ulan na naman? Bagyong Leon. O Leon. Walang ulan lakay pero nararamdaman na namin yung hangin at may pagkulimlim na. Pagkat kung di ako nagkakamali, batay doon sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, yung Catanduanes, na bahagi ay, nga pala, Catanduanes, ano? Under na. Signal number 1. Under na ng signal number 1. Correct. At yun ang pangamba natin na hindi pa man tuluyang nahanap at nasusuyod yung mga barangay na lubog pa rin sa baha dahil sa Christine. Umabot naman dito yung Bagyong Leon sa Bicol Region. Mamaya magbabalik tayo kasama si May Binauan sa pagpapatuloy ng kanilang feeding mission. Ito naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Mr. President, ilan ba ang helicopter ng Philippine Air Force, ng ating AFP, ha? Baka kailangan po natin magbagsak ulit ng relief goods doon sa mga lugar na hindi po inaabot ng mga sasakyan. Kasi kawawa naman talaga sila lakay. Gutom, walang tubig, walang pagkain. Mr. Michael Guy, magkano ba helicopter? Mag-donate mag-donate nga kayo ng helicopter sa Operation Tulong. Para tayo na ang magbagsak ng pagkain. Tayo magbagsak ng pagkain doon. Para makapamili na tayo at maibagsak na doon sa kanila kung hindi maabot ng tulong. Your business is our business. Pamumuno sa Suwal Coal Power Plant ipinasa na sa unit ng San Miguel Corporation. Aba, Nicole Lopez, please come in. Mrs. Puyawan. Formal ng pamumunuan ng unit ng San Miguel Corporation ang 1,200 megawatt na Suwal Coal-Fired Power Plant sa Pangasinan, ang pinakamalaking planta sa Pilipinas kung pag-uusapan ang installed capacity. Ito'y matapos mag-expire ang kontrata sa pagitan ng Team Energy Corporation at ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng Team Energy na formal na ibinigay na nila ang power plant sa gobyerno sa paraan ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SALM at National Power Corporation o NAPOCOR noong Biyernes, October 25. Ayon kay Mitsuhiro Kojima, OIC ng Team Energy, nasa maayos na kondisyon ang planta at handang magbigay ng kuryente sa buong Luzon. Ang SPI naman o ang Suwal Power Incorporated ang unit ng San Miguel at nagsilbing independent power producer ng nasabing planta ang siyang tumanggap nito mula sa SALM. Taong 1999 pa nang magsimulang magbigay ng kuryente sa Luzon ang Suwal Coal-Fired Power Plant na nasa ilalim ng 25 taong kontrata na nag-expire ngayong taon. Naniniwala si Kojima
na nasa mabuting kamay ang Suwal plant sa isang ginagalang na organisasyon. Para naman sa Team Energy, patuloy nilang i-operate ang 735 megawatt Pagbilao Power Station sa probinsya ng Quezon. Bukod dito, mayroon ding 50% stake ang Team Energy sa 420 megawatt Pagbilao Unit 3 power project kung saan sila may partnership sa Aboitiz Power Corporation. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 58 pesos and 32 centavos kada US dollar, habang naitala sa $72 and 96 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Antabayan po ang report mula sa special coverage natin. I-start na ang hearing pero sabi ni Mr. Michael is my guy. Nako, buwabagsak ang halaga ng piso, Sister L. Nako, magkano na, Ninong? Last Friday, 58.32. Ngayon? Ngayon sa opening, 58 pesos and 40 centavos. Humihina, bumababa. Kalungkot naman. Uy, start na raw ang palabas na ng blockbuster. Sige, i-introhan na ba natin ang hearing sa Senado ngayon? Okay, sige, Lakay, ipasok na daw natin ang hearing sa Senado. Ano bang title? Ano bang title? Digong sa Senado. Ayan. Ito magandang title. Ano? Ayan. Ang dapat title The order is dead or alive. Ayan. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Wala pa si Raymond. O di ko tayo ng video sa sige, Senado. Sige, pupuntahan natin ngayon ang pagdinig ng Senado. Ito ay may kinalaman, Lakay, sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. RHTV. Senate, please come in. Ayan, si Senator Did Ko. it follow the law and rules? Was it compliant with the letter of the Constitution as well as with the values and principles contained in our Constitution? I am thankful to the House of Representatives Quadcom because I believe they have saved us a lot of time with the allegations which have been made before them, many of which we can take notice of for being of public knowledge. A la judicial notice. We can take notice of the grievances of people. Our hearings will be an opportunity for those who have been accused of malfeasance, misfeasance, or nonfeasance, or even just put in a bad light to respond to the allegations should they wish to do so. These hearings will also give the senators a chance to find out more about how the Philippines conducts its drug wars, which is a matter of great public interest. Let us remember what the Constitution tells us. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost loyalty and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. According to a case by the Supreme Court, it bears to emphasize that public office is a public trust. Thus, public officers are exhorted to, at all times, serve the public with transparent accountability. So, let us all keep an open mind. Let us follow the evidence. With thousands of deaths caused by the Duterte administration's war on drugs, we have caused one death too many. Sobrang dami naman ata niyan para sabihin lamang na nanlaban lahat. We don't even have the death penalty on our statute books. And even assuming that we had this, the state would not have executed more than 6,000 death convicts in 6 years. No state with a conscience would have done this, and this would have merited international condemnation.
Let us therefore answer the cries for justice from our people. Let us reform not just the Philippine National Police, but the entire notion of public service. Ang sabi, public